Tahasang itinanggi ni Ian Sanggalang ang paratang sa kanya na sinadya niyang tusukin ang mata ni Aaron Fuller. Ibinunyag naman ni Coach Chito Victolero mga sinabi niya or motivation sa grupo ng Magnolia bago tuluyang pulbusin ang rain or shine sa Game 4. At si Justin Brownlee naniniwalang kayang makakuha ng karibal nitong si Allen Durham ng kampyonato sa PBA, pero hiling niya huwag sa Hinebra. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Matapos ang ilang araw ng pananahimik tungkol sa insidente sangkot sa Aaron Fuller kung saan inakusahan siyang sinadya ang pagtusok sa mata ng rain or shine import, nagbigay na ng pahayag si Ian Sanggalang ng Magnolia Hotshots. Sa interview ng media, tahasan niyang itinanggi ang paratang. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Ian Sanggalang sa report ni Ruben Terrado sa Spin. Yun nangyari, hindi ko talaga sinasadya. Aksidente talaga yung para sa akin. Kasi nampas niya yung kamay ko. Pataas ang kamay ko. Napigilan yung braso ko kaya hindi ko naangat yung kamay ko. Kitang-kita naman na hinard foul ako, di ba? So napigilan yung kamay ko. Hindi ko intensyon na tamaan talaga yung mata niya. Hindi ko nga alam na tinamaan siya ng ganong katindi eh. Well, kung titingnan mo naman talaga yung kanyang history, wala pa tayong nakitang ganong insidente na sangkot si Ian Sanggalang. Imagine 12 years na siya dito sa PBA. Yung kaso lang kay RHJ ang naitala niyang matinding foul at nabanggit niya rin yan sa interview ng media ha. Ibig sabihin, hindi talaga siya yung tipo ng player na marumi kung maglaro. Laro lang talaga siya doon. At yung insidente na nangyari sa kanila ni Aaron Fuller, base sa paliwanag niya, wala talaga siyang intensyon na saktan or tamaan ng ganong katindi yung mata ng import. Sa kasamaang palad, tinamaan talaga ng matindi si Aaron. Pero umaksyon na rin naman kasi yung PBA sa kasong yun eh. Nagmulta na siya ng 20,000 para doon. At sa mga nagtatanong kung nag-usap na sila ni Aaron Fuller mula nung mangyari ang insidente, base sa kanyang pahayag sa Spin, nag-usap naman na po sila doon. So okay na, tapos na yung issue tungkol sa insidente nangyari sa Game 3 ng Magnolia at ng Rain or Shine. Habang nagsalita na si Ian Sanggalang sa isyong kinasangkutan kasama sa Aaron Fuller, ibinunyag naman ni Coach Chito Victolero ang naging mensahe sa team bago nila tuluyang bakbakan ang grupo ni Coach Yengyao. Tanong, ano ang sinabi niya sa kanyang grupo na noon ay tila dihado sa laban, bunga ng panalo ng Rain or Shine sa Game 3 ng laban? Tutukan natin si Coach Chito Victolero sa report ni Pao Ambat ng One Sports. Nando sa board ko sa start ng pregame namin na tungkol lahat ito sa paniniwala at para manalo kami sa laban, kailangan namin magtrabaho ng 48 minutes. Nagpapasalamat ako sa mga player dahil sa mindset at focus. Sa tingin ko, focus yung mga player namin at gusto nilang magkaroon pa ng isang pagkakataon sa Sabado. So, tingin naman natin, niluto talaga ni Coach Chito yung mga player niya sa pangaral. Yung pangaral na magpapataas ng moral ng isang player. At ang resulta, isang magandang performance ng Magnolia versus Rain or Shine. 129-100. Grabe yung trinabaho ni Paul Lee at ni Jabari Bird. Partida pa, wala kasi si Save Lucero doon. Wala siya sa laban. Si Lee, kumamada po siya ng 25 points, 3 rebounds at 6 na assists. Si Jabari Bird, nagtala naman siya ng 30 puntos, 4 na rebounds, 2 assists at 2 steals. Si Ahan Misi, meron siyang 14. Si Baroka at Sanggalang, nagtala po sila ng tig 10 puntos. Ibig sabihin, 5 sa players ni Coach Chito Victolero yung kumamada ng double digit. Kitang-kita mo dito yung gutom nila sa laban eh. Yung kagustuhan nila ma-extend ang laban sa Game 5, di ba? Yung do or die at gaganapin niya sa Saturday, sa Sabado po, October 5, sa Inaris Center po yan, dito sa Antipolo. Dito talaga, wala nang bukas to. Matira na, matibay sila dyan. Yung matalo, uuwing Luhan, syempre, di ba? Luhan, kasi ando na sila halos eh. 2 na panalo nila. Pero dahil natalo sila sa Game 5, biglang lubog sila doon. At dahil do or die na to, sigurado tayo na mas makakakita tayo ng mabigat na bakbakan sa pagitan ng Rain or Shine at ng Magnolia. In short, panalo na naman tayong viewers dito. Kung tila magiging mahigpit ang bakbakan ng Rain or Shine, hindi naman ikinaila ni Justin Brownlee na kayang manalo ng kampyonato ng karibal nito na si Allen Durham. Pero hiling niya, wag sanang mangyari ito kapag Hinebra ang kalaban ni Durham. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Justin Brownlee sa report ni Paul Lintag ng One Sports. Matigas si Allen, ilang taong ko nang sinasabi yan. Isa siyang bangungot sa sino man sa conference na to. Kung patuloy niyang gagawin ang kanyang ginagawa, sa tingin ko makakalusot siya at magiging matagumpay sa liga na to. Manalo ng kampyonato, sana lang hindi laban sa Hinebra.
Wala naman duda talaga, sobrang tigas ni Allen Durham at patunay dyan yung malimit niyang pagsama sa kupunan ng Meralco. Hindi biro yan, ibig sabihin kasi nun, malaki tiwala ng Meralco management sa kanya, di ba? Medyo minalas lang talaga kasi sa apat na pagtatapat nila dito sa PBA, nilang dalawa ni Justin, kung hindi tayo nagkakamali, nakaapat na sila dyan, hindi siya nakaisa kay Justin at dito sa Ginebra, bagsak sila palagi sa Ginebra kasama si Justin Brownlee. Siguro nga hindi pa oras para makakuha siya ng panalo or kampyonato dito sa PBA. Paniwala kasi ni Justin, nakakayanin dalahin ni Durham yung kanyang team sa kampyonato. Yun nga lang, hiling niya, wag naman sana kung Ginebra yung kalaban ni Durham doon. Parang ang dating sa akin nun is, hindi siya papaig na mangyari yun. Parang sinasabi niya na gagawin niya yung lahat para hindi matuloy or mangyari yung ganun. So yung paniwala ni Justin, nakakayaning makakuha ni Durham ng kampyonato, valid yun kasi siya yung malimit na kabakbakan ni Durham sa playoffs at sa finals. Meaning, subok na subok niya ang tigas ni Durham sa lahat ng laban. Anyway, ako talaga naniniwala na hindi natatapos dito ang rivalry nilang dalawa. Naniniwala ako na may kasunod yan at hindi natin masabi yung panahon. Baka si Durham naman yung maneg sa susunod nilang pagtutos ni Justin Brownlee. Walang nakakaalam yan. Panahon na lang siguro magsasabi kung kailan at kung mangyayari yan. So guys, maraming salamat.